po ay magdadaan pa po sa pag-aaral, magdadaan pa po sa feasibility study, at isa po sa mga direksyon na ating tinatahak, ayon na rin po sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa provincial government po, ay ang maging very involved ang local government po, ang provincial government po ng Cebu, at nang sa ganon, ito pong proyektong ating ginagawa para sa Cebu ay maging tugma, maging angkop at maging responsive po doon sa pangangailangan ng mga kasamahan po natin sa Cebu. Mula noong 2024, patuloy nilang nakikipag-ugnayan ang Department of Transportation sa local government ng Cebu Province para sa konstruksyon ng isang subway. Sa programa ng DOTR na sakay na, ipinaliwanag ni DOTR Undersecretary for Planning and Project Development Timothy John Batan na dadaan pa sa feasibility study ang proyekto. Inaasahan na ang paglalagay ng subway sa Cebu ay tutulong na maibsan ang traffic sa lalawigan. Kung ikukumparaan niya sa Metro Manila, mas maraming liko-liko sa Cebu at mas makikipot ang mga kalsada, kaya mahihirapang makapaglagay ng mga elevated railway tulad ng MRT at LRT. Kaya naman ang paglalagay ng subway ang isa sa nakikita nilang dapat maipagawa sa lalawigan para maibsan ang traffic jam. Sa ngayon anya, nagsisimula na ang demand o ridership study para ma-estimate ang magiging ridership ng Plano Cebu Subway. Batay sa plano, tatakbo ang Riles mula sa Danau City hanggang Carcar City sa habang 60 to 65 kilometers. Samantala sa parehong programa, sinabi din ni Yusek Batan na ngayong 2025 ay maaaring aprobahan na ang Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System o Mapala Ferry System Project. Sa kalagitnaan niya ng 2025, maaaring matapos na ang feasibility study nito. Batay sa plano, ang first phase ng proyekto ay aabot mula Marikina River hanggang Pasig River na magkakaroon ng nasa 32 mga ferry stations. Inaasahang nasa 40 mga electric ferry naman ang patatakbuhin dito na kayang magsakay ng 100 pasahero sa isang biyahe. Sa kasalukuyan, merong ferry system na bumibiyahe mula sa Pasig River hanggang sa Maynila. Pero ayon sa DOTR, mas mainam kung maidudugtong din ito sa Marikina River at Laguna Lake upang mas maging mahaba ang ruta at mas maraming pasahero ang makinabang. Kung isipin po natin, meron pong Pasig River, meron pong Marikina River, ang lapad po nila, ang ganda po ng location nila, nakakonect po sila sa halos lahat po ng Central Business District natin, nakakonect po sila sa mga residential areas po natin. Bakit hindi po natin mas gamitin? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.